Isa ka rin ba sa pumapatol ng bashers? O ikaw mismo ay naging basher rin? Ano nga ba ang naging epekto nito sa komunidad ng P-pop industry? Saan patungo ang ganitong kalakaran? At bakit di matigil-tigil ang pagkukumpara ng mga idols? Naiimpluwensyahan nga ba tayo ng K-pop community? At paano ito masusugpo? Whoa, hey! Stop! You've gotta take a look at this. Now you can go. Hindi tayo nalalayo sa K-pop culture patungkol sa bashing. Kaso nga lang, mas matindi ang kanilang cancel culture doon, na humahantong halos sa pagkitil ng buhay ng mga artist, na mas nakakabahala para sa mga artistang takot na magkamali, na dahilan ng kanilang pagka-depress at pagkitil ng kanilang sariling buhay. Bagamat ang bashing ay hindi na iba sa atin, pero ang P-pop fans, tulad ng marami pang ibang komunidad ng mga taghanga, ay hindi rin nakaligtas sa mga fan wars. Habang nag-iiba ang mga dahilan sa likod ng mga conflicts na ito, madalas itong nagmumula sa isang kombinasyon ng mga salik, kabilang ang kompetisyon at rivalry. Ang mga P-pop group ay madalas na nag-aagawan sa parehong audience na nagdudulot ng isang sense of rivalry sa mga tagahanga. Maaari makita ito sa mga online arguments, debate tungkol sa kung sino ang mas popular, sino ang mas nakakalamang o kahit na mga pagtatangka upang isabotage ang tagumpay ng ibang grupo, ay isa itong nakakabahala na kultura na maaaring humantong sa awayan. Kung tutuusin ay hindi naman dapat, dahil ang kailangan natin ay magsanib puwersa bilang kapwa Pilipino para umusbong ang ating mga bagong talento, lalo na ipalaganap sa buong mundo ang musikang Pinoy sa pamamagitan ng mga P-pop group na ito. Pangalawa, ang malawak na social media at online culture. Ang pagiging anonymous at madali ang komunikasyon na ibinibigay ng mga platform ng social media ay maaaring magpalala sa mga fan wars. Isang pindot at send ay pwede ka nang magbigay ng opinyon na maaaring ikapahamak ng isang tao o grupo. Madali para sa mga tagahanga na makisali sa mga maiinit na argumento at walang basihan na mga istorya at magkalat ng negatibo ng walang takot sa mga kahihinatnan sa totoong realidad dahil nagtatago sa mga dummy account. Bagamat maaaring magkaroon ng pagkakaisa ang bawat fandom na lumilikha ng isang magandang pagkakaibigan o samahan sa loob ng social media, pero minsan ito ay lumilikha rin ng isang fan wars at online attack sa kada fandom na humahantong sa di kanais-nais na resulta. Ang patuloy na pangangailangan para sa validation at attention sa online world ay dito palang makaka-feel na ang mga fans na need nila ipagtanggol ang kanilang paboritong grupo laban sa kritisismo, kahit na hindi na ito nararapat, na mag-uudyok sa mga iniidolo nila na i-call out ang mga fans na ito. Dahil dito, hindi ang mga fans ang nasisira, kundi mismo ang kanilang mga artist o iniidolo nila. At bukod pa sa pagtatanggol ng kanya-kanyang paboritong grupo, hahantong na rin nasisiraan ang kabilang kampo upang patunayan na mas pabor ang kanilang iniidolo. It's just a waste of time and we should choose our battle. Isa rin sa pwedeng pagmulan ng bashing ay ang mga maling impormasyon at maling interpretasyon. Ang mga fan wars ay maaaring pagmulan ng maling impormasyon o maling interpretasyon ng mga pangyayari. Ang mga chismis at rumors ay maaaring kumalat ng mas mabilis online na humahantong sa mga hindi pagkakaunawaan at conflict sa bawat grupo dahil sa mga fans na pagmumulan ng bashing. Maaaring bigyang kahulugan din ng mga tagahanga ang mga aksyon o pahayag ng mga artista o kanilang management sa isang paraan na hindi naman intended, na humahantong sa mga unnecessary conflict. Isa pa, ang bashing ay nagmumula minsan sa sobrang masisigasig ng mga fans ngayon. Bagamat ang pagkahilig at dedikasyon ay mahalaga sa isang fan, ito rin ay minsan hindi na rin maganda pag nasobrahan. Ika nga, lahat ng sobra ay nakakasama. Dahil magdudulot rin ito ng maling pakikitungo sa ibang fans, lalo na pag ang ibang kampo ay tahasang nilalait rin ang kanilang iniidolo.
Kaya tuloy minsan yung mismong artist ang napapasama at nauungkat ang mga kamalian na walang kamalay-malay na inaakusahan na pala dahil lamang sa mga maiinit na ulo ng mga fans. Maaaring kabilang dito ang pagpapadala ng mga mensahe ng galit, pagkalat ng mga chismis, o minsan umaabot na sa death threat o mga physical violence. At ano nga ba ang epekto ng mga fan wars? Ang mga fan wars ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa mga artista na kasangkot, pati na rin sa pangkalahatang P-pop community. Maaaring silang lumikha ng isang toxic environment na nagtataboy sa mga bagong tagahanga at pwedeng pagkaisahan ng mga artist na ito at maging target ng mga galit ng mga fans na mag-uudyok sa iba na magalit na rin. At bukod pa riyan, ang walang kamatayang pagpuna sa mga physical appearance nila. Bagamat importante ang looks at magandang postura, pero minsan ito ang isa sa mga binabato ng mga haters at hindi na napapansin ang totoong talento ng isang grupo o isang artist. Kung magpaparetoke naman para magkaroon ng kumpiyansa, meron at meron pa ring masasabi. Kaya minsan hindi na rin alam kung saan sila lulugar. Ang isa rin sa pagmumula ng bashing ay ang sariling love life ng mga idols. Ang masarap na feeling na magmahal at mahalin ay hindi magagawa ng malaya para sa mga idols na ito. Malamang isa ka rin siguro sa masasaktan pag may mababalitaan kang may nagpapasaya na sa idol mo. Pero minsan ito rin ay magdudulot ng ingay sa social media na humahantong sa mga speculation at rumors na akala mo naman pagmamay-ari na nila ang kanilang mga iniidolo at yung mismong involved ay mapapasama at uulanan ng selos at galit. Kaya minsan mapipilitang itago ng mga idol na ito ang kanilang mga relasyon para sa ikakatahimik ng kanyang karera at buhay. Malaki rin ang iningay sa social media nang humingi ng respeto at privacy ang mga idols. Lalo na ang grupong BINI na kamakailan ay sunod-sunod na humihingi ng respeto at privacy ang mga membro nito. Bagamat sinasabi nila na ito ay isang kabayaran sa kanilang kasikatan na tinatamasa, pero may sarili din namang buhay ang mga idols sa labas ng kanilang grupo at trabaho, na kailangan rin nilang makita at malayang gumalaw sa mundong ginagalawan din natin. Siguro pamilyar naman ang lahat sa salitang shipping. Well, hindi ito online service ha. Isa itong termino na ginagamit ng mga tagahanga upang ipahayag ang kanilang pagnanais para sa isang romantikong relasyon sa pagitan ng dalawang miyembro ng isang grupo. Para itong fanfiction, ngunit sa halip na magsulat ng mga kwento, ginagamit ng mga tagahanga ang terminong shipping upang ipahiwatig ang kanilang suporta para sa isang partikular na pares. Madalas na pumipili ang mga tagahanga ng mga miyembro na sa tingin nila ay may magandang chemistry at may kilig factor kung magkasama. Ang mga pares na ito ay madalas na binibigyan ng mga cute na pangalan, katulad na lamang ng pag-combine ng pangalan nila Mika at Aya na popular ngayon as Mikaya. Habang meron naman sa ibang miyembro ng BINI na sina Hambebe, Josie at Makulit. At inaamin ko, isa ako sa mga kinilig sa mga ship na ito, pero huwag tayong umabot na pati yung personal boundaries at respect ay mawala. Dahil minsan sumusobra na rin, na ito sana'y isang masaya at katuwaan lamang, pero ang ibang mga fans ay nagiging obsessed at inaaway na ang sino man ang makakalapit o magiging close ng kanilang paboritong ship. At dumating pa nga sa punto na ma-call out ang ibang fans dahil umabot pa sa ibang grupo ang bangayan dahil may kalakip na death threat. Mahalaga pa rin na para sa mga tagahanga na tandaan na ang kanilang mga actions ay may mga kaakibat na consequences. Ang pakikilahok sa mga fan wars ay nagsisilbi lamang upang lumikha ng negatibo at pinsala sa mga idols at sa mismong komunidad. Sa halip, dapat tumuon na lang ang mga tagahanga sa pagdiriwang ng kanilang mga paboritong grupo at pagtataguyod ng positibong pakikipag-ugnayan sa loob ng P-pop fandom. Actually, pagkakataon nating matuto mula sa mga karanasan ng K-pop fans patungkol sa pag-cancel ng isang grupo o tao. Bagkus dapat bumuo ng mas positibong kultura ang mga fans sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang kultura ng paggalang, pag-unawa at respeto. Yung i-embrace natin ang uniqueness natin as P-pop community ay matutulungan natin na lumikha ng isang mas positibo at healthy environment para sa lahat na involved sa P-pop community. Di ba mas maganda naman yun?
Ito sana ay magsilbing aral sa atin. Huwag nating pahintulutan na masira ang mga bagong usbong ng mga talento at tayo'y nag-uumpisa pa lamang sa bagong kabanata ng P-pop group. Kaya ikaw, ano sa tingin mo?